So dito mga ka-alpha, good day nga sa inyo, no. So update ko lang kayo dito sa unit natin na Click 63 plus 6 big bulbs. So bale, ang issue kasi nito, laging napupundi yung spark plug. Overgas kasi yung unit natin. So kaya napupundi yung spark plug. So ginawan ko na ng full plug yan. Hindi niya ganong nasusunog yung ibang gas. Tapos nagbabasa-basa yung pinakatip nung spark plug, kaya napupundi. So ang injector kasi na nakalagay dito noon 4S1M na 220cc. Ayan. So ito 12 holes. 3, 6, 9, 12. Ayan. So tignan niyo yung butas. 200cc tong unit natin, pero nag-overgas siya. Tapos overgas pa sa remap. So ang pinalit ko dito na injector ngayon pansamantala, Pitts Bike na 180cc 8 holes. So hindi naman nagbago yung niya, takbo niya, ganun pa rin. Medyo tumipid lang siya sa gas. So pakita natin, ayun, kulay orange na. Ayun, kulay orange. Pitts Bike yung nakalagay ngayon dyan. So hindi naman sumabog yung unit natin. Nag long ride pa nga tayo sa sa Barangay Masamirey, Sual, Pangasinan. Balikan yun, may angkas pa, may mga bit-bit pa tayo. So meron pa tayong bit-bit sa harap. Yung kasama natin may bit-bit pa. So yung nag top speed tayo noon na may angkas, nagwa 125 to noon eh. So ako 70 kilograms, siya 63. Ayan, may mga bit-bit pa tayo, balikan yun. Ang gas ko pa rito pula 95 octane. Sa sentrum pa tayo nagpapagas. So wala naman naging aberya. Ang naging aberya ko lang dito kahapon, so likod lang kasi yung pinangpepreno ko kahapon, kumalas lang yung isang bolts. Ayan, yan lang yung aberya ko kahapon. Ayan, kung mapapansin niyo, may kayod doon sa bracket nya. Ayan, yun lang yung aberya natin. Di man nagbawas ng coolant. Kapag ka overgas kayo, tapos nag-uusok-usok yung unit ninyo, pag chinek nyo sa tip, wala namang langis doon, so sign na yun na papundi na yung spark plug ninyo. Kaya ngayon mag-e-spirit tayo. So dito kasi naka-monitor din tayo sa COSO panel natin. Makikita mo rin kasi yung nito, yung AFR eh. Ayan. So ito yung sa AFR. Tapos dito kasi sinet ko yung change oil. So yung tinakbo ng 180cc na injector, ayan, tuwing 800 kilometers kasi nag-change oil na ako. So yung odo na tinakbo na nung injector na yon, ayan, 563 minus 800 kilometers mo, yun na yung tinakbo niya. So syempre galing pa tayo ng Tarlac nun, plus 60 kilometers pa. So wala naman naging aberya. Ngayon kalagyan natin yung spark plug, kasi bago yung spark plug nito, yung Honda na genuine, yung 8EA9. So dito sa spark plug natin, nakalag na natin, no. So genuine yung gamit ko rito. Ayan, ito yung model CPR 8EA9. So maganda to sa mainit na panahon. So pagka malamig sa inyo, halimbawa sa bundok, gamitin niyo yung CPR 9EA9. So dito kasi tayo sa patag, mainit dito. So dito kung babasahin natin yung spark plug natin, optimal lang siya. So dito kasi meron siyang pagka-block eh. Tapos yung sunog maganda, nakita ninyo, optimal siya. Pagka kasi pag lean, wala nang block dito sa pinakaunang tip niya. Ayan, banda dito.
Walang black dyan. Ang makikita nyo lang, parang may pagka kalawang na namumuti. Tapos dito sa rod nung spark plug, kung makikita ninyo, sakto lang siya. So optimal yung sunog. So ibig sabihin, goods yung 180cc na injector para sa Honda Click 125 na 200cc. Bali 34 throttle body natin na downdraft. Yung dati kasi na 220cc, kung siya nag-overgas, pag i-read natin yung spark plug nito, pati dito sa taas kulay black, tapos mamasa-masa, pati yung pinakaloob niyan, yung sa may puti, di ba? Tapos merong metal diyan, ganun din, black lahat yan halos. So yun yung nagiging sanhi. So ito optimal lang siya. Ang issue ko lang dito, namamalya pa rin sa arangkada, pumupugak-pugak. So nung na-remap kasi to, ganun din yung issue niya. So ngayon ang gagawin natin, hanap tayo ng tuner na malupit mag-remap. So baka sa Bayambang o sa Baguio tayo pupunta, o kaya dyan sa tropa natin. So update ko na lang kayo. Yun lang yung issue nito. So pakita natin yung throttle body. Ayan, 34mm. So ang lagi daw nagiging cause nito, TPS. So ang function lang naman ito, nagbibigay lang naman ng signal ito sa throttle body patungo dun sa ECU. So para masagot yung mga haka-haka, bumili ulit tayo ng TPS na 4S1M. So ito kasi bago ma-remap nagpalit na ng TPS nung hindi pa nare-remap to, good siya. So walang hagok. Nung na-remap, yun, pumapalya siya sa low RPM patungo dun sa mid RPM. Pagka high RPM siya, wala siyang hagok. So ewan ko paano yung magiging diskarte niyan, pero wala pa kasing ECU na pang click B3. Hintayin natin, stock ECU pa lang kasi to. So siguro sa mapa yung problema nito, pero hintayin ko yung TPS natin. Kung mahagok pa rin siya, TPS nga ang sira, pero patunayan natin yan. So ito, goods na to, itong spark plug natin tsaka yung injector. So wala naman naging aberya, hindi naman sumabog yung unit, maganda yung takbo, maganda sa aunan, walang problema. Kasi kung may problema yung 180cc na injector, sasabog siya. Hindi pa ako nakakalayo, sasabog siya. Pero ito balikan Masamiray to Paniki Tarlac. Nakita nyo naman, goods pa. Ngayon babiyahe pa ako ng Tarlac nito, uwi pa ako, diba? So wala siyang problema. So dito maganda yung sunog niya. Dito sa remap nito, reach lang siya sa idle RPM. So cold start natin. Biglang bababa yan pag uminit. Magiging 1.5 to 1.6. Nung naka 220cc tayo na injector, hindi siya bumababa. So wait natin. Ayan, may temp din kasi ito start lang natin, pabutin lang natin ng 40 yung
talaga ng marimap. Kasi hindi natugma yung injector dun sa remap eh. Pero hindi naman sasabog to kasi overgas yung mapa nito. Kahit na nagbaba tayo ng injector, birin ninyo 180, tapos yung dati 220, bale minus 40, diba? Ayan, once na uminit na siya, na reach niya na yung 40 pataas, stable na yung idle niya dito sa 1.5 to 1.6. Dun sa 220cc injector, hindi talaga bumababa. 3,000 hanggang 2.8 yung idle niya. Birin ninyo, idle pa lang yun, overgas na siya masyado, diba? Kaya napupundi yung spark plug. Kahit anong ganda o branded ng spark plug, masisira at masisira siya kapag mali yung settings. Ayan, okay na siya, oh. So need lang nito ma-fine tune talaga. So dito sa AFR, okay lang yan kasi naka-into tayo. Pero pag tumatakbo to, pagka chinecheck ko siya, pagka arangkada, lean siya eh, kasi pumupugak-pugak talaga. Pero pagka mga high RPM na siya, stable siya sa reading ng AFR 13 to 14. Yun yung pinakamagandang reading sa AFR. So yun lang, sana nakuha kayo ng idea. Ito, tumipid pa tong unit natin kahit papano, kasi touring set lang naman yung gusto natin eh. So yun lang, sana nagka-idea kayo. Peace.